Dalawang lalaking nakasuot ng dilaw at itim na robo ang kasama ni Ning-er. Ang lalaking may kulay abong buhok ang nagsabing umalis na sila. Tahimik lang na nakayuko si Ning-er. Ang mga mata niya ay puno ng lungkot at pag-aalala. Tinitingnan ni Ning-er ang mga sugatang miyembro ng Zhou family na nakaluhod sa damuhan. Ang ilan sa kanila ay duguan at nakagapos. Lumapit ang isang lalaking may itim na buhok sa 7th Elder. Tinawag niya itong Master. Tinanong ng lalaki kung may plano na ang 7th Elder para harapin ang Luo family. Idinagdag ng lalaki na ang butler ng Luo family na si Zhuo Fan ay magiging malaking problema para sa kanila sa hinaharap. Nagulat si Ning-er nang marinig ang pangalan. Naisip niya ang pangalan na Brother Zhuo. Ipinaliwanag ng 7th Elder na si Zhuo Fan ang pumatay sa dalawa sa mga Elder ng Yuming Valley. Tinanong ng 7th Elder ang lalaki kung may pinagsabihan ito tungkol sa nangyari. Sumagot ang lalaki na wala siyang sinabihan. Sinabi niyang kung malalaman iyon ng pinuno ng Valley ay hindi ito maniniwala. Natawa ang 7th Elder. Inamin niyang noong una ay hindi rin siya naniwala. Ayon sa 7th Elder, kahit gaano kalakas si Zhuo Fan, imposibleng napatay nito ang dalawang Heavenly Realm Master ng mag-isa. Ipinaliwanag ng 7th Elder na ilang buwan na ang nakalipas ay nakatagpo siya ng isang kakaibang tao. Idinagdag pa ng 7th Elder na binugbog siya ng taong iyon. Sinabi ng 7th Elder na marami talagang kakaibang tao sa mundo. Tinanong ng lalaki kung ano ang balak ng 7th Elder. Sumagot ang 7th Elder na uunahin muna nila ang dalaga. Pagkatapos ay hahanap siya ng paraan para harapin si Zhuo Fan. Nakinig si Ning-er sa usapan. Namutla siya at ang mga mata niya ay puno ng takot. Napagtanto ni Ning-er na masama ang lagay. Naisip niyang tinutugis na ng 7th Elder si Brother Zhuo. Sinisi ni Ning-er ang sarili. Naisip niyang lahat ng ito ay dahil sa relasyon niya kay Brother Zhuo. Tumalikod si Ning-er. Tahimik siyang tumingin sa malayo. Sa isip ni Ning-er, nagdasal siya para sa kaligtasan ni Brother Zhuo. Hiniling niyang sana ay maging maayos ang lagay nito. Sa isang madilim na lugar, may lumitaw na asol na apoy. Ang apoy ay maliit at kumikislap sa gitna ng kadiliman. Isang misteryosong nilalang na may mahabang puting buhok at asol na marka sa mukha ang nagulat. Nagtaka siya sa nakita. Napansin ng misteryosong nilalang na nawala ang Qingyan na ibinigay niya kay Zhuo Fan. Nagtataka ang misteryosong nilalang kung binura ba ng tao ang Qingyan o kinuha ito at nakalaya sa kontrol niya. Natawa ang misteryosong nilalang sa sarili. Sinabi niyang tumatanda na talaga siya. Ipinaliwanag ng misteryosong nilalang na ang pagbure pa lang sa Qingyan ay imposible na. Idinagdag ng misteryosong nilalang na paano pa kaya kung nar-ifine ito ni Zhuo Fan. Kahit God-tier master pa ang tao ay hindi nito makukuha ang Qingyan niya. Tahimik na nag-isip ang misteryosong nilalang. Nagtataka siya kung paano na mahahanap si Zhuo Fan kung nabura na ang Qingyan. Pagkatapos ay tumawa ang misteryosong nilalang. Sinabi niyang bahala na. Alam niyang babalik din ang tao sa kanya. Tumawa ng malakas ang misteryosong nilalang. Ang tawa niya ay umalangaw sa buong lugar. Lumipas ang gabi at sumikat ang araw. Sa isang bundok ay may lumitaw na lilang liwanag. Sa loob ng isang kuweba, may umiikot na lilang enerhiya. Isang anino ng tao ang nakatayo sa gitna ng liwanag. Ang mga paa ng tao ay nakatapak sa lupa. Ang lilang enerhiya ay bumabalot sa mga paa nito. Inilagay ng tao ang kamay sa dingding ng kuweba. Isang malakas na pagsabog ang naganap. Gumuho ang mga bato. Sa gitna ng usok at alikabok ay lumitaw si Zhuo Fan. Si Zhuo Fan ay may mahabang buhok at nakahubad ang pangitaas. Ang mga mata niya ay seryoso at ang katawan niya ay puno ng kalamnan. Tumingala si Zhuo Fan sa langit. Ang sikat ng araw ay tumama sa katawan niya. Ang buhok niya ay tinatangay ng hangin. May lilang kidlat na lumitaw sa noo ni Zhuo Fan. Ang mga mata niya ay nagbago at naging kulay lila. Ngumisi si Zhuo Fan. Ang mukha niya ay puno ng kumpiyansa at kapangyarihan. Sinabi ni Zhuo Fan sa sarili na tagumpay ang cultivation niya. Ipinaliwanag ni Zhuo Fan na tinalikuran na niya ang lumang katawan. Pinalitan niya ito ng bagong katawan na gawa sa Jingang. Ang bagong katawan ni Zhuo Fan ay nilikha sa pamamagitan ng pagre-refine ng Jingang Sand. Sinabi ni Zhuo Fan na ang lakas ng katawan niya ngayon ay kasing lakas na ng isang rank 5 spirit soldier. Tinakpan ni Zhuo Fan ang mukha niya. Naisip niya ang susunod na dapat gawin.
Naalala ni Zuofan ang asul na apoy. Ito ang apoy na natanggap niya noon mula sa misteryosong nilalang. Dati ay hindi niya kontrolado ang apoy na iyon. Ngunit matapos ang matinding cultivation, nagsanib ang apoy sa primordial spirit ni Zuofan. Naging isang primordial spirit fire ang asul na apoy. Ngayon ay kaya na ni Zuofan kontrolin ang apoy. Mas lumakas din ang proteksyon ng primordial spirit niya. Sinabi ni Zuofan sa sarili na kahit Heavenly Realm Master pa ang kalaban ay hindi na siya magagawang hawakan. Tumawa ng malakas si Zuofan. Ang tawa niya ay puno ng yabang at kumpiyansa. Biglang naalala ni Zuofan ang dahilan kung bakit niya ginawa ang lahat ng ito. Isang pares ng lilang pakpak ang lumitaw sa likod ni Zuofan. Ang mga pakpak ay malaki at nagniningning. Lumipad si Zuofan. Ang mga mata niya ay namumula at ang mukha niya ay puno ng galit. Nagsuot ng damit si Zuofan. Itim at pula ang suot niya at may lilang pakpak sa likod. Tumayo si Zuofan sa gilid ng bangin. Ang mga mata niya ay nakatingin sa malayo. Lumuhad si Zuofan, ilang segundo lang malayo na ang narating niya na lumagpas na sa mga ulap. Habang lumilipad, naisip ni Zuofan ang pangalan ng Seventh Elder. Sinabi ni Zuofan sa sarili na mabuti pang mamatay na ngayon ang Seventh Elder. Thank you mga boss. Dito na natapos ang chapter na ta. Stay tuned lang, ini-edit ko pa ang susunod na chapter. Like and subscribe para updated kayo sa mga upload natin.